Isang malamig na gabi ng tag-ulan nang mangyari ito, isang gabi na nagpapakilabot pa rin sa akin kapag naaalala ko. Nag-iisa akong nakatira sa isang lumang bahay sa labas ng isang maliit at liblib na bayan. Ang bahay ay nangangailangan na ng malaking pag-aayos, ngunit iyon lang ang kaya kong bilhin noong mga panahong iyon. Isang gabi, habang ako ay nakahiga para manood ng pelikula, naririnig kong may palihim na kakaibang tunog mula sa pasilyo. Inisip ko na lang na ito ay dulot ng hangin na nagpapakalampag ng bintanang lumana, ngunit ang tunog ay unti-unting lumalakas at nagiging mas malimit. Para itong tunog na pumupukpok sa pintuan ng harap ng bahay. Naisaisip ko na baka iyon ay dulot lamang ng mga kalokohan ng mga bata na nagbibiro. Pero habang tumatagal, lumalakas at mas nagiging matigas ang pukpok. Para itong boses ng isang tao na nangungulit sa harap ng pintuan. Napagpasyahan kong sumilip sa peephole ng pintuan, ngunit walang makita doon. Napansin kong huminto na ang pukpok, kaya't inisip kong baka nawala na ang mga naglalaro. Naisipan kong bumalik sa panonood ng pelikula nang biglang may narinig akong mahinang boses, isang boses na napakalambing, ngunit nakapangingilabot. "Papasukin mo ako," ang sabi nito, parang nakikiusap. Napako ako sa kinatatayuan ko, at ang pintig ng puso ko ay pabilis na nang papabilis. Ang boses ay parang malayo, misteryoso, at nakakakilabot. Walang akong makitang tao sa peephole, at wala akong plano na buksan ang pintuan para alamin ang anumang kakaiba. Sa halip, unti-unti akong bumalik papunta sa sala, habang puno ng takot ang aking isipan. Nagdaan ang oras, at naiwaglit ko sa aking isipan ang nangyayari. Nagpasya akong taasan ang volume ng TV, umaasa na matatabunan ng ingay ng pelikula ang tunog ng nakakatakot na boses. Mga oras pa ang lumipas, at pilit kong naalis ang pangyayaring yon sa aking isipan. Bumalik ang karaniwang takbo ng buhay. Pumunta ako sa kama, umaasang isang magandang tulog ang makakapagpabawas sa kakabakabang pangyayari. Subalit habang nakahiga ako, naririnig ko na naman ang pukpok at ang boses. "Papasukin mo ako," ito'y ibinubulong, mas malakas at mas desperado ngayon. Hindi ko na ito mapalampas. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang bumalik sa pintuan sa harapan. Naging desidido na akong bubuksan ko ito, subalit naging maingat pa rin ako. Sa biglang pagbukas ko ng pintuan, ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng malamig na kilabot. Nandoon, nakatayo sa pintuan ng aking bahay, ang isang anino na kulay itim. Hindi ko makita ang mga detalye nito, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya, isang hangin ng kasamaan na parang bumabalot sa paligid. Nag-abot ito ng isang puting kamay na buto na at wala ng laman, parang hinahanap ang isang bagay. "Papasukin mo ako," ito'y paulit-ulit, ngayon ay may malalim na lungkot sa tinig. Pabagsak na isinara ko ang pintuan ng malakas, ang puso ko'y pumipintig ng mabilis. Nakalock na ang lahat ng pintuan at bintana, at lahat ng ilaw ay naka-on. Tinawagan ko ang pulisya, at agad silang dumating, ngunit wala silang nakita sa labas. Habang nagdaraan ang mga araw, ang mga kakaibang pangyayari ay nagpatuloy. Lumalakas ang pukpok at ang boses ay lalong lumalakas, kung minsan ay nakakarinig na ako nito mula sa mga pader ng bahay. Hindi ako makatulog, hindi makakain, at palaging nararamdaman na parang may nagmamasid sa akin na hindi mula sa mundong ito. Sa sobrang desperasyon, nagsaliksik ako ng kasaysayan ng bahay. Natuklasan ko na ito ay may madilim na nakaraan, may mga kwento tungkol sa mga dating may-ari nito na biglang nawala nang hindi malinaw ang naging dahilan. May nagsasabing ang bahay ay may sumpa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, ang presensya ay naging mas mabigat kaysa sa dati. Ang silid ay naging malamig na malamig, at parang may bigat sa aking dibdib, parang may nagtatangkang pigilan ang aking paghinga. At doon ko nakita ang anino na nakatayo sa paanan ng aking kama, ang mga mata nito ay tila nagmamasid sa akin. "Papasukin mo ako," ang sabi nito, ngayon ay parang marahas at hindi tao. Hindi ko na kinaya.
Tumakas ako mula sa bahay, iniwan ang lahat ng aking mga gamit, at hindi na lumingon pa sa aking likuran. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung nilalang o kung ano ang gustong mangyari nito, subalit umaasa akong hindi ko na ito makakaharap kailanman. Iyon ang aking nakakatakot na karanasan, isang pangyayaring hanggang ngayon ay nagaganap sa akin sa aking mga panaginip. Kung iyon man ay isang multo, isang demonyo, o kung ano pa ito, hindi ko na malalaman. Ang alam ko lang ay hindi ko malilimutan ang gabing iyon, kung kailan parang naglaho ang agwat sa pagitan ng mga buhay, mga patay, at ako'y nasadlak sa isang bangungot na aking nasaksihan.